What's up nga pala sa inyo mga tropa, shoutout sa mga bago nating subscribers at sinasabi ko nga pala sa inyo no, mag-comment lang kayo ng mag-comment dyan, sasagutin ko kayo at huwag nyong kalimutan naman na mag-subscribe para ganahan tayong gumawa ng video. So kung mapapansin nyo no, medyo hindi tayo naka-shades ngayon no, medyo nalasing kasi ko nung mga nakaraang araw, nakakalimutan ko kung saan ko nailapag yung salamin natin pero syempre on the way na yung binili natin na bagong salamin. At eto na nga yung topic natin ngayon, may comment lang dito sa atin. Sabi niya dito, yung tinatawag ba na Epson ink na Class A, genuine ba yun or fake? So sa tanong niya, konting isip na lang din tayo mga tropa no, kung Class A, kaya nga Class A kasi fake yon. So eto yung pinaka-advice ko sa inyo no, kung bibili kayo ng mga murang ink na 003, yung 003 kasi napakadaming printer na pwedeng paggamitan yan. Matuto kayo kung paano nyo i-check yung inyong ink na ganito, kung paano i-check. Meron tayong video nyan dito, ilalagay ko na lang sa description. Inilagay ko lahat ng possible na pwede nyong i-check para malaman nyo kung yung mga bibilihin nyo na mga mumurahin na ink ay mga peke. So syempre no, magtaka na kayo kung mura nyo yung nabili yung inyong mga ink. Kagaya neto no, kung itatype nyo dito sa Lazada, so itype nyo lang dito 003 Epson ink, maraming lalabas dyan, sobrang dami at meron kayong makikita na tig 200 at meron naman na mumurahin na tig 100. Eto no, pinaka-suggest ko sa inyo mga tropa, wag na kayong bumili ng mga tig 100 na ink dahil ang original ink ng Epson 003, kung makikita nyo dito sa mismong Epson, 285 at meron pang 275, meron pang 285 nga talaga lahat no. So ang mura lang sa kanya yung kulay black. So kung nakakabili kayo ng mga murang ink, naalala ko dati nagbenta si Idol Rappi ng mga ink na ganito no, yung mga mumurahin parang tig 100. So mag-ingat-ingat kayo kung hindi kayo marunong mag-check kung paano nyo malalaman kung peke yung 003 na ink at kung anumang ink ng Epson. So dito nga meron tayong video, ilalagay ko na lang to sa description para mapanood nyo. Pero eto yung pinaka-tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng mga mumurahin na ink kagaya neto no, kung makikita nyo 100 lang siya at makikita nyo yung mga reviews nakalagay dito fake, ayan o, fake. At simula daw nung kinarga niya yung black ink, hindi na daw nagprint ng maayos. Ayun o, puro fake. So murang-mura. So ito nga yung tip natin, hindi ko na pahabain. Imbis na bumili kayo ng tigwa 100 na ink, bumili na lang kayo ng Kuyi na dye ink kagaya nito. So etong Kuyi na dye ink na to, personally nakagamit na ako niyan nung meron pa akong mga printer na ratratan talaga, nung meron pa akong pwesto sa printing shop ko dati no. Ayan yung ginagamit ko, talagang pang ratratan, Epson 121, Epson 3210, Epson 3110, pang ratratan talaga na printer, talagang murang-mura, sobrang mura. Kagaya nito, 1 litro na siya, 250 pesos lang siya. So kung tutuusin, 25 pesos lang ang 100 na ganito, yung 100 ml, di ba? So bumili ka na lang ng ganito. At sinasabi ko sa iyo, etong Kuyi dye ink na yan din yung ginagamit ng mga ibang shop na merong workforce printer. Sinasabi ko sa inyo 100%. Kung meron kang workforce printer at naka-chipless, eto yung ikarga mo, sobrang daming gumagawa niyan. Talagang napakamura sa mga document printing. Talagang mananalo at mananalo ka kung nagpiprint ka ng mga brochure, etc. Basta yung mga documents printing, imbis na pigment ink yung gamitin nyo doon, ayan yung paggamitan nyo ng dye ink. Kaya sinasabi ko sa inyo, importante rin na meron kayong dye ink at pigment ink at alamin nyo kung saan talaga ginagamit yung mga ink na yan, yung pigment, yung dye ink, yung sublimation, yung ecosol, yung semisol, kasi dyan kayo makakatipid at dyan kayo kikita ng madami kung alam nyo kung saan nyo ginagamit yan. Eto no, ipapakita ko sa inyo dito, merong isang nag-comment dito, ayan no, pinapakita nila na napakaganda ng Kuyi dye ink. So ayun nga, imbes na bumili kayo ng mga mumurahin, eto na lang yung bilhin ninyo. Yung LNC, ayan, nakagamit na ako noon. Hindi ko masyado gusto yung mga brands na yun, yung iba pa. Basta Kuyi, okay to sa dye ink na gamit ko na to. Okay din yung pigment ink niya, pero mas gusto ko talaga sa pigment ink kasi yung Hansol. Mas gusto ko yung medyo ma-brightness.
So eto no, may nag-comment nga dito. Eto kung mapapansin nyo no, workforce printer to, yung mga ganyan, yung mga naka-chipless. 'Di ba itinuro ko sa inyo sa other video natin, kapag chinipless, papalitan yung kanyang cartridge netong mga ganito. Ayan no, 'di ba? Talagang makakamura kayo kapag ka kuyi yung ginagamit ninyo imbis na bumili kayo ng mga local or yung mga peke. So dito sa isa nating video, makikita nyo, dito pa lang sa mga bote, malalaman nyo na kung peke. Kasi napakahirap niyan buksan talaga. Eto, sobrang hirap niyang buksan, pero kung pepwersahin mo talaga, mabubuksan mo yan. So ayan, 'di ba? Kasi meron talaga siyang lock dito. Lock na lock talaga yan. Kung gagamitin nyo na pangsalin yung mga ganitong bote, so make sure lang na hindi nyo pipigain kapag ka naglalagay kayo sa inyong mga ink tank. Kailangan ilagay nyo lang ng ganon, tas huwag nyong pipisatin para hindi tumatagas kapag ka nirefillan nyo to ng mga kuyi dye ink. So pwede nyo tong hugasan, banlawan nyo lang ng tubig, tapos buksan nyo to. Medyo mahigpit nga lang talaga, gagamit ka ng puwersa. So kung ayaw nyo naman bumili ng kuyi na dye ink, eto yung lagi ko sa inyong sinasabi, maghanap kayo ng mga galing convert or yung mga hindi na ginagamit yung kanilang dye ink sa mga bagong printer. Kagaya neto, bumili na naman ako netong nakaraang linggo dahil malapit nang maubos yung ink nung aking 5290. So nagpost lang ako sa Facebook na sabi ko doon, looking for 003 ink, yung mga galing sa bagong printer. So sabi ko doon, ang presyo ko lang 500, and then may nag-comment, sabi niya 400 na lang. Ayan o, talagang original ink siya. Ito yung mga galing sa mga bagong printer na hindi ginamit dahil nag-pigment ink agad. So ganyan yung gawin nyo, mag-post at mag-post kayo, merong magko-comment dyan, at make sure na mas malapit lang sa lugar nyo. Pero eto, pinalalamove ko to, 60 pesos yung lalamove. Pero total ay 460 yung nagastos ko. Syempre, di ba, mas makakatipid ako kung ganto ng ganto yung ginagawa ko, imbis na bibili ako ng original ink na ganito, di ba? So, ayun lang. Ayun yung lagi kong ginagamit, kasi kapag gagamit naman ako ng kuyi, kung sasabihin nyo, bakit hindi na lang kuyi yung gamitin ko? Syempre gusto ko ngang mas humaba pa yung lifespan ng printer ko, kasi hindi naman ako laging may customer dito sa bahay, no? Minsan sa isang araw 30 page lang yung napiprint ko, o diba, konting-konti lang. So ganon, kung talagang ratratan yung printer nyo, dun pa lang kayong magkuyi na dye ink, kasi talagang magagamit nyo ng maigi yung printer nyo. Eh ako, yun nga, medyo malayo tayo ng konti sa school, pero although may mga student dito sa tabi natin, kaya nag-i-stay ako ng dye ink. Pero meron din naman akong pigment ink na which is mas mura kumpara mo sa original na dye ink. So talagang aralin nyo kung kailan nyo gagamitin yung inyong mga ink dyan para hindi kayo malugi at mas kumita kayo ng naaayon sa inyong pagod din. So ayun lang, dito na natin tatapusin tong video na to. Sana kahit papano pa rin nakatulong tayo sa paggamit ng mga ink na kagaya nito, na imbis na original ink yung gamitin nyo or yung mga mumurahin, magkuyi na lang kayo kung talagang maayos naman yung mga customer nyo dyan. So comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Wag na wag magpapabudol kay Idol Rapi. Sinasabi ko sa inyo, research is the key. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.